mag-aaral pa. Pasensya na, classmates. Hindi ko naman alam na mangyayari yun eh. Aksidente lang. Alam naman namin yung Joshua, pero sana tinanong mo muna kami bago ka nagdesisyon. Eh kasi tinan mo, kamukha niya yung lalagyan. Ang kala ko parehas lang eh. Yan ang problema. Maraming napapahamak sa maling akala. Buti na nga lang walang nasaktan eh. Kaya guys, dapat next time mag-ingat na tayo. Sabi nga nila, it's better to be safe than sorry. Alam ko naman yun eh. May mga pagkakataon talaga na dapat priority yung safety. We, di nga. Sige nga, magbigay ka nga sa amin ng pagkakataon na dapat priority yung safety. Kapag nag-target practice ka sa shooting range, parang ganito. Mga classmate, nandito tayo ngayon sa Camp Crame Firing Range kung saan makakasama natin ang ilan sa mga nagkamit ng karangalan World Shoot Competition 2014. At hindi lang yan, malalaman natin ang mga rules and safety measures sa paglalaro ng practical shooting. Ang baril ay kadalasan natin nakikita sa mga pulis, security guards at sa mga sundalo. Pero lingid sa kaalaman ng iba ay ginagamit din ito sa sport tulad ng practical shooting. Ayan mga classmate, kasama natin ngayon si Sir Edward Rivera, isang silver medalist ng World Shoot 2014 sa Classic Division. Sir, ano po pinagkaiba ng practical shooting sa iba pang shooting sports? Kasi sa practical shooting, kinukonsider yung speed, power, and accuracy. So, kailangan na mabalanse mo yun. Yung iba kasi puro precision, tsaka although kinukonsider yung time, pero mas madami yung time nila na to make the shot. Yung aiming. Paano po ba maglaro ng practical shooting? Una-una, kailangan mo yung equipment mo, reliable equipment, tsaka kailangan na member ka ng PPSA, tsaka ng gun club para makasali sa mga competitions. May iba-ibang level yan eh. Level 1, level 2, level 3, tapos may mga international. Pero para lang makapagsimula ka, kailangan mo ng gun club, syempre equipment, barrel, rig. Kadalasan po, anong baril ang ginagamit nyo tuwing nagpa-practical shooting? Pistol lang lahat to. Iba-iba yung divisions. Meron production, standard, classic, and open, tsaka yung revolver. Pero lahat yung pistol. Ano naman po yung mga rules and goals ba maglalaro ng practical shooting? Rules and goals. Actually, madali lang naman eh. Matapos mo nang mabilis yung course of fire na puputukan mo, maputukan mo siya ng accurate enough, tsaka yung speed. Kasi speed and accuracy kinocompute, tsaka yung power ng bala mo. Ano po ang safety measures and safety gears na kailangan talagang required sa lahat ng practical shooters? Ang una sa safety measures, merong safety rules na sinasabi. Tinuturo yon sa gun safety seminar bago ka makakuha ng lisensya sa baril mo. Ngayon sa range naman, ang safety dito yung parati ka naka-holster, tapos wag kang magbe-break ng 180. Always be aware dun sa condition sa range. Una, kailangan malaman mo yung hindi mo hindi mo malalampasan yung 180 angle sa range kasi unsafe na yung pagkaganon. The art of shooting started as far as the Middle Ages at noong 19th century naging sport na ito. In the late 1950s, tuluyan nang lumago ang sport na ito sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, Central at South America, Europe at Southern Africa. Taong 1976 nang maitatag ang International Practical Shooting Confederation o IPSC sa Columbia, Missouri, matapos ang International Pistol Conference na dinaluhan ng mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa sa mundo upang mabuo ang structure, organization at future ng IPSC marksmanship. Ang Philippine Practical Shooting Association ay isa lamang sa napakaraming organisasyon ng practical shooting sa iba't ibang bansa na under ng IPSC. Mga classmate, nandito tayo ngayon sa Camp Crame at kasama natin ang ating classmate na Junior World Shoot Champion 2014 na si Michael Ron Ligon. Kobe, tanong ko lang kung ilang taon kasi nag-start ka mag-practical shooting? Nag-start ako nung 13 ako, so nakaka 3 years na ako mag-shoot. Kasi since bata pa lang ako,
mahilig na talaga ako sa mga baril. Tsaka si daddy, mahilig din siya. So nagko-collect siya. Kaya yun, nahiligan ko na rin. Para sa'yo, ano ang benefits ng practical shooting sa mga gusto maglaro nito? Para sa akin, nagbibigay siya ng discipline kasi delikado nga yung sport sa baril. Kaya kailangan safe ka. At first, kailangan i-practice mo talaga yung safety kasi para hindi ka maging delikado sa mga ibang shooters din. Para maging safe ka sa all in all sa lahat. Tsaka, ayun, slowly build up your strength and confidence para maging magaling. I invite all of you to the firing range to try practical shooting because it's really fun and it gives you a lot to learn. Ayan mga classmate, meron naman tayong bagong nakilala at bagong natutunang sport. Sana ay nag-enjoy kayo at tandaan na laging mag-ingat at maging responsable. Hanggang sumuli mga classmate, abangan nyo pa ang susunod na sports at featured athletes sa mga kasama natin dito lang sa Varsity Teens.